Magandang araw po, I'm Ms. Noremel Noliora po from RRCT Realty. Kasi noong 2019, mayroon lang tayong naging pagsubok sa buhay. Ayoko kasi maging pabigat sa ibang tao. So kahit meron tayong health constraints, hindi naman po pwede na aasa tayo sa ibang tao, di ba? Siguro kung hindi malakas yung faith natin, possible na maging, ang isip mo kasi gusto mo nang tapusin yung sakit. Parang ganon. Pero kung hindi lang malakas yung faith, pwedeng mapunta ka na sa suicidal thoughts. So na-appreciate ko yung real estate kasi kahit ganito yung situation ko, binigyan pa rin ako ng fair opportunity. Along the way na nakilala ko na yung Apex Homes, kahit noong 2019, nagustuhan ko talaga siya kasi unang-una yung mga location ng project. Namimili lang naman ako ng mga projects, lalo na kapag mga magagandang location. So like sa Villa Marcela, sa Blue Tree, sa Charleston. So yun yung nakapag-motivate sa akin para sa mga home buyers or sa dreamers na kagaya ko dati na gusto ko lang din magkaroon ng sariling bahay. Then later on, ang Apex Homes kasi nakita ko na sobrang maalaga pala siya sa mga sellers. Both brokers and agents, hindi ka magsisisi. Kasi as a matter of fact, talagang yung incentives, punong-puno. Nasa sayo na lang talaga kung paano mo e-effortan. At the same time, kapag may mga event talaga ang Apex, alagang-alaga ka talaga. Noong year 2025, it was our best year. Kaya proud din ako sa mga kasama ko sa team. And of course, thankful and grateful unang-una sa Diyos at sa mga tao po na tumulong sa amin para magkaroon ng magandang sales performance. We feel appreciated. Na para bang, kung tutuusin, maliit lang naman yung, for me maliit lang naman yung naiko-contribute pa namin. Hindi pa ganun ka-super laki. Pero kung ganun kaalagaan, diba minsan yun lang naman yung hanap natin, ay naalagaan tayo at na-appreciate yung ginagawa natin. Bakit ka ba nag-join sa real estate? Bakit mo ba ginagawa itong ginagawa mo? Kasi lahat naman ng trabaho or profession, may mga struggles along the way. Pero kung babalik ka doon sa reason, bakit mo siya ginagawa? At bakit ginusto mo ito na dito ka sa real estate? At ang naisip mo na kasi pwede namang ibang industry ka na naman. Parang mawawalan ng saysay yung why ko na ito na yung pinili ko na maging lifetime career. At saka, ang ganda sa real estate kasi hindi mo kailangang mag-retire hanggat kaya pa ng katawan mo. At the same time, kahit kagaya ko na may pinagdadaanan sa health, fair opportunity pa rin yung binibigay. I believe kasi ang success, hindi yan one-time event. It's a summary po ng mga ginagawa mo in your daily routines. Most of my time talaga sa araw-araw, sa marketing talaga, digital marketing. And then, once in a while, nagmi-meeting tayo ng mga agents natin kasama. So, ganun po yung routine ko madalas. So, unang-una, dapat may monitoring ka ng mga sales mo. Ibig sabihin, hindi lang yung amount. Kundi syempre dapat yung client's name. Actually, ako nga dati, nung mga first 2 years ko, binabati ko pa sila kapag birthday nila. Para lang maintindihan din nila na hindi ka lang after dun or hanggang reservation ka lang. Actually, meron na akong client, nakalipat na pala siya. Sabi ko, nakakatuwa naman. So, chinat ko kaagad. Sabi ko, sir, congrats, nakalipat na pala kayo. Hindi niyo mo naman nabanggit sa akin. Tapos, may mga client pa ako na 48 years old na siya. Gusto niya talagang magkabahay. Kaya sabi niya, alam mo ma'am, parang gusto ko nang pumatol sa mga pasalo-pasalo. Sabi niya, buti na lang talaga ma'am, nahanapan mo ako ng reopen. So sabi ko, di congrats ma'am. Ngayon tuwan-tuwa siya. So masayang-masaya talaga. Mahal ng Apex Homes ang mga sellers. First time ko umattend ng annual awarding. Nakita ko mismo yung mga may-ari ng Apex Homes. Nakakamayan mo mismo sila. So parang sa ibang developer, parang never ko naman nakita yung mga may-ari. Never kong nakamayan. First time ko talagang makakita ng isa sa mga may-ari pumunta sa office namin.
So, which is si Ma'am Michelle yun. So, siyang mahihiya ka, pero tuwang-tuwa talaga yung puso mo na, grabe, pinuntahan kami. Pinuntahan yung office namin. So, parang mahal ka talaga nung mga taong nasa management or even po sa mga staff. Sa Apex Homes kasi, gaya ng nabanggit ko, maraming incentives. Bukod pa doon, ang daling kumuha ng mga details ng mga project. Tapos, isa pa no, sa support ng Apex Homes, yung motivation na every event. Hindi lang naman dahil magsasaya ka dun eh. Alam mo yung tumatakbo sa isip ng seller kapag nasa event, magpupursige lalo ang agent or sellers. Ang advice ko lang po sa mga sellers, kahit nahihirapan ka, tuloy lang. May benta ka man this month or wala, tuloy pa rin. Kasi lalo kang hindi magkakabenta kung titigil ka. So tuloy lang, kapit lang. Meron tayong health constraints or health condition na pinagdadaanan. Pwede kasing tumigil ka na lang eh, or aasa ka na lang sa ibang tao, or parang ma-depress ka ng husto, tapos titigil ka na. So, ito ginagawa ko to para, nung una no, para sa sarili, na kailangan hindi ako maging pabigat sa iba. Kailangan asikasuhin ko muna yung sarili ko. Diba nga sabi, you cannot share what you don't have. You cannot give what you don't have. So para sa akin, yun po talaga ang iniisip ko na nakakapag-motivate. Sarili ko muna. Para naman, mas makatulong naman din ako sa iba. Sa akin, no, sana maranasan ko talaga international travel sa Apex Homes. Kasi local travel pa lang yung naranasan ko. Parang sobrang pampered na eh. Parang sobrang VIP ka na kung i-treat ng Apex Homes. Dati, parang basic needs lang ng pamilya mo as a breadwinner ang nabibigay mo. Pero ngayon, kahit yung leisure, napoprovide mo dahil nga sa real estate, dahil sa Apex Homes. Ako, si Norimel Noliora, at ang makasama sa Ka-Apex Spotlight ay isang inspirasyon